Sa mundong pinaghaharyan ng mga bayani at kontrabida, unti-unting nabubura ang hangganan ng tama at mali. Isang batas ang namamayani, ang alituntuning inuuna ang buhay ng nakararami kapalit ng sakripisyo ng iilan. Isang araw, isang inosenteng batang babae ang isinakripisyo sa ngalan ng tinatawag nilang hustisya. Akala ng lahat, siya'y namatay. Ngunit siya'y nakaligtas. Mula sa trahedyang iyon, isinilang ang isang halimaw na hinubog ng galit at katotohanan. Nakita niya ang kabulukan ng mga bayani, mga nilalang na hindi kailanman napapanagot sa kanilang kasalanan. Mga bayani na mas masahol pa kaysa sa mga kontrabida. Kaya't siya ay nanumpa, lilinisin niya ang mundong ito sa pamamagitan ng dugo. Papatayin niya ang bawat bayani, hanggang sa matagpuan niya ang pumatay sa kanyang kapatid. Isa sa unang nasa kanyang talaan ay si Jade, isang mataas ang ranggong bayani na ginamit ang batas upang magpakasasa sa karahasan. Sa ilalim ng maskara ng kabayanihan, siya ang tunay na salarin. Sa isang gabi ng kamatayan, ginaya niya ang kapangyarihan ng kidlat at tinapos ang buhay ng huwad na bayani sa iisang hampas. At doon nagsimula ang alamat ng takot. Ang anino ng kamatayan, ang mamamatay bayani. Simulan natin ang kwento. Sa B-City, dumating ang pulisya sa gusali. Isang opisyal ang nagtaas ng megaphone at sinabi na natagpuan na ang mga kriminal at agad nilang ibaba ang kanilang mga armas at palayain ang mga bihag. Isang lalaking nakamaskara ang umakyat palabas ng bintana, inutusan silang tumahimik at sinimulang insultuhan ang mga ito. May mga bihag at iba pang kriminal na nakaupo sa likuran niya. Sumisigaw ang lalaki na kapag umusad kahit isang hakbang ang pulisya, babarilan niya ang lahat ng kaibigan niya sa ulo. Nagtinginan ang mga opisyal sa isa't isa, nagtatanong kung kailan darating ang lalaking iyon. Parang walang nangyayari, biglang may gumambala sa kanila. Itinaas nila ang ulo at nagtanong kung ano ang nangyayari. Kailangan nilang lumingon, sumisigaw ang mga tao. Papalapit si Jade. Lumingon ang lalaki at nagtanong kung dumating na ba siya. Pagkatapos ay dumaan ang bayani, huminto, at sinabi na wala siyang pakialam sa lahat ng asal nila. Narinig niya ang mga bulungan sa likuran niya. Nagpatuloy siyang maglakad, humikab, at sinabing oras na para sumali siya sa laban. Pagkatapos ay nag-teleport siya. Natagpuan niya ang sarili sa itaas, direkta sa harap ng isa sa mga kriminal. Tumangala ang kriminal at hindi niya naintindihan ang nangyayari. Tiningnan siya ng lalaking may kayumangging buhok at inutusan siyang manatili sa kinaroroonan niya, kung hindi ay mamamatay ang mga bihag. Tiningnan siya ng bayani at muling nagtanong tungkol sa mga bihag. Sa lakas ng isipan, pinilit niyang paputukin ng kriminal ang baril at barilin ang kawawang lalaki sa ulo. Tiningnan niya ito, ibinaba ang ulo, at napagtanto na bangkay na ang hawak niya. Ngumiti si Jade at tinanong kung paanong ang mga basurang tulad nila ay naglakas loob pumatay ng inosenteng mamamayan. Itinaas ng lalaking nakamaskara ang baril, ngunit bigla siyang tinamaan sa mukha. Kumalat ang dugo, at bumagsak ang lalaki, kalahati ng ulo niya ay wasak. Tumakbo ang bayani papunta sa susunod na lalaki, hinawakan ito mula sa likod, tiningnan siya, at saka itinaas ang baril. Sinabi niya na ang lalaking ito ay hindi ang bumaril sa kanila. Ngunit makalipas ang isang sandali, pinatay niya ang lahat ng bihag. Pagkatapos ay pinatay rin niya ang kriminal. Tumingin siya sa iba at sinabing akala niya tapos na siya sa mga bihag. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabi niyang oras na para maghatid ng hustisya. Tumakbo ang lalaki pasulong at inatake ang mga nakamaskara. Nababalot ng kulay ang buong palapag. Isang babae ang nakatayo sa bubong at nagtanong kung siya ba ang lalaking iyon. Dumating ang kanyang guro sakay ng wheelchair at sinabing oo, kapag napatay niya siya, matatapos na ang trabaho ng kanyang mga magulang. Yumuko ang blonde at nagtanong kung kailan siya humingi ng tulong, matagal na mula nang hindi na niya kailangan ng tulong nito. Itinaas ng lalaki ang ulo at pumayag. Lumapit siya sa gilid at naisip na kung totoo ito. Sa sandaling iyon, tumalon ang babae pababa. Kung iisipin ng isang timangan, ang pangunahing prinsipyo ng mga bayani, kung pipili sa pagitan ng marami at kakaunti, palagi nilang ililigtas ang mas marami. Maaari mo ring isipin ang isang tao sa gilid ng barko. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang patakarang ito. Para mailigtas ang nakararami, naging malinaw na kailangang isakripisyo ang iilan. Umuuga ang timangan. Kahit may mga nasawi sa misyon,
hindi mananagot ang mga bayani. Ang estatwa ay may hawak na espada, hindi mahalaga kung aksidente man o libangan lamang. Ang mga taong naninirahan sa malaking lungsod ay hindi naiiba sa mga kontrabida. Ang lungsod ay paon ng ilaw. Ang mga taong ito ay may suot na maskara, tinatawag silang mga bayani. Umaandar ang kotse sa highway. Huminto ito at bumaba ang isang lalaki, may kasamang ilang babae, at nakangiti. Pumasok siya sa isang establishmento, at sa likuran niya ay may isang babae. Narito ang tanong. Lumapit siya sa gusali, itinaas ang ulo, at tiningnan ang pangalan. Napansin siya ng isang gwardya. Kung ang mga kontrabidang parang basura ay nililipol ng mga bayani, sino ang haharap sa mga basurang bayani? Hinarang siya ng gwardya, ngunit sa mismong sandaling iyon ay hinawakan niya ang kamay nito at itinapon palayo. Bumagsak ang lalaki sa lupa. Napansin siya ng isa pang gwardya at naghanda, ngunit bago pa siya makakilos ay hinawakan niya ito. Kung walang ibang gagawa nito, siya na ang gagawa. Binalot niya ng sweater ang leeg ng lalaki at sinakal ito. Matapos patayin ang isa, lumipat siya sa susunod. Nagpasyang siya na mismo ang kikilos. Sinubukan siyang atakihin ng lalaki gamit ang kutsilyo, ngunit sinipa niya ito sa mukha. Hinawakan niya ang isa sa likod at itinumba ang isa pa. Nagpupumiglas ang gwardya habang nasasakal hanggang sa bumagsak ang kamay nito. Nagpatuloy ang babae pasulong, nagpasya siyang maging talam na paputol sa kanilang mga lalamunan. Isinuot niya ang sweater at pumasok. May narinig na usapan mula sa VIP room. Kung tatawagan ang lahat sa pangalan, hindi matatapos. Halos walang tao sa loob, ngunit marami pa ring mga mukha na ayaw niyang makita. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay mamamatay silang lahat at ililibing sa lupa. Yamakap ang lalaki sa kanyang kasama at nagtanong kung naiintindihan ba niya ang pinag-uusapan nila. Lumingon ang babae. Dagdag ng binata, sa kanilang lahat, siya na lang ang natitirang buhay. Sa isang iglap, lumitaw si Eva sa likuran niya. Parang naramdaman siya ng bayani. Isang hindi inaasahang bisita sa ganitong oras. Lumingon siya at tinamaan ang kanyang mga kasama, mabilis na tumakas, at naiwan ang babae sa kanyang harapan. Paano niya nagawang gambolain ang kanyang kasiyahan? Yumuko ang lalaki at nagulat, isang bata. Ngumiti ang blonde at sinabing ang bayani ay hindi kasing bilis ng sabi-sabi. Hindi pa rin niya naiintindihan ang nangyayari. Itinaas niya ang kamay at napagtantlong may mga tinidor at kutsilyong nakabaon sa kanya. Nagalit ang lalaki at sinimulang insultuhan ang babae. Tahimik niyang pinakinggan ang mga tanong, saan siya galing, anong organisasyon. Nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamay ang lalaki. Sinabi niyang wala siyang pakialam kung saan siya galing. Ikinuyong niya ang mga kamao at sinabing pagpuputol-putulin niya siya at ihahagi sa mga aso. Pumasok ang babae sa apartment. May dagwang mahabang braso sa sahig. Lumapit siya at itinaas ang ulo ng babae. Dumating ang isang karwahe. Lumingon ang bata, at huminto ang lalaki at tinanong kung gusto niya ng paghihiganti. Hawak niya ang larawan niya kasama ang isang babae. Itinaas ng dalaga ang ulo at sinabing kung maaari, gusto niya. Pumikit ang lalaki at tinanong kung paano niya hahanapin, sa dami ng mga bayani, ang pumatay sa kanya. Tumayo ang blonde at sinabing papatay siya, at papatay pa. Lumapit siya, patuloy na inuulit iyon. Ngayon ay nakatayo na siya sa harap ng bayani, nakatingin gamit ang mga matang nagsasalita. Tumakbo siya pasulong, iniisip na sa wakas ay natagpuan na niya ang salarin. Kumuha siya ng kutsilyo mula sa manggas at sinubukang saksakin ang lalaki, ngunit nahawakan ito. Binali ng lalaki ang patalim at tinanong kung anong klaseng laruan iyon. Sinaksak niya siya, ngunit milagrosong naharang ito ng babae. Muling umatake ang babae, ngunit hinawakan ng bayani ang kanyang siko at sinuntok siya sa mukha. Dahil dito, tumilapon ang bata. Ipinasok niya ang mga kamay sa mesa at inutusan siyang tumayo. Inihagis niya ang mesa at sinabing, liwanagan mo ako. Ngunit nakakuha ang blonde ng upuan at ginamit itong panangga. Sumunod ang isa pang suntok. Nakaiwas siya habang tumatakbo, kinuha ang fire extinguisher, at inundayan ito. Lumapit siya at umatake, nasalag. Napuno ng usok ang paligid. Lumingon ang lalaki, at bigla siyang sinalubong ng babae. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang pinaniniwalaan niya. Lumitaw ang bayani sa likuran niya at tinanong kung bakit siya ganoon kakumpiyansa.
Bumalik si Eva. Itinaas niya ang paa para sipain ang lalaki, ngunit nauna itong umatake. Bumagsak siya sa lupa. Lumapit ang brunette at sunod-sunod na sinuntok siya sa mukha, sinasabing hindi lang siya ang gumagawa ng mga kababaohang iyon. Patuloy ang hampas, lahat ng mga baliw ay dudurugin. Nahulog ang mga kagamitan sa mesa. Huminga ng malalim ang lalaki, ikinuyom ang kamao, at sinabing ito lang ang paraan para walang makarinig. Itinaas niya ang kamay at hiniling ang kanyang kamatayan. Ngunit biglang may nangyari. Sandaling tila nasa isang gubat siya, sa ilalim ng isang gilatin. Tinusok siya ng gilatin. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hinawakan ng babae ang kanyang kamay at tumitig sa kanyang mga mata. Tumayo siya. Nagtataka ang bayani, anong klaseng pakiramdam ito? Dumura ng dugo ang bata matapos ang mga suntok. Sa tingin niya, naiintindihan na niya kung paano gamitin ang regalo. Pula ang kanyang mga mata. Sinubukan ng lalaki na umatras, alam niyang kailangan niyang makalayo. Ngunit huli na ang lahat. Tinusok ng babae ang kanyang leeg. Dahil dito, nabuo ang isang sugat malapit sa art area at nagsimulang tumulo ang dugo sa sahig. Hinawakan ng lalaki ang kanyang leeg, hindi niya maintindihan kung ano iyon. Lumingon ang blonde at tiningnan siya. Nagalit ang bayani at sinimulang insultuhan siya. Sa buong panahong iyon, nilalaro lang pala siya ng babae. Bilang tugon, itinaas niya ang kamay at nagtanong kung ano ang mali, bakit siya pwede, pero siya hindi. Tumakbo ang lalaki papunta sa kanya at sinabing pagpupunit-punitin niya siya. Lumapit siya sa ere ngunit tinamaan ng suntok sa mukha. Bumagsak siya at narinig ang tanong niya kung gaano ba siya kalakas, kung lahat ba ng bayani ay kagaya niya. Hindi raw ganoon kasakit ang sirain sila. Pumikit siya at nakita ang batang babae na papalapit. Pagmulat niya, naisip niyang hindi na sumusunod ang kanyang katawan. Mamamatay na lang ba siya ng ganito, napakawalang halaga. May mga humawak sa kanyang mga kamay. Mga taong may sako sa ulo ang humila sa kanya palayo. Sinasabing marami na raw siyang pinatay at ngayon ay siya na ang mamamatay. Sinubukan niyang makawala, iniisip na walang saysay ang magsalita ng walang kabuluhan. Pagkatapos ay tumakbo siya pasulong at inulit sa kanyang isipan ang parehong bagay, papalapit sa liwanag, huwag magsalita ng walang kabuluhan. Ngumiti ang bayani at inisip na may pagkakataon pa siya. Iniunat niya ang kamay pasulong, konti na lang. Ngunit bago siya makarating sa labasan, hinawakan ng blonde ang kanyang ulo. Tumingin siya sa unahan at sinabing ang lalaking ito ay isang asong baliw. Ibinagsak niya siya sa sahig at hiniling na sa susunod na buhay ay maging tao siya. Itinaas niya ang kamay, kumalat ang dugo sa paligid. Tumayo ang babae sa tabi ng bangkay at tiningnan ito. Napakalakas ng suntok kaya nabitak ang sahig. Pagkatapos, lumuhad siya at umupo sa tabi niya. May isang baso ng inumin sa mesa, wala nang maibabalik pa. Lumapit ang guro sakay ng wheelchair at sinabing sinimulan na siyang tugisin ng mga bayani na parang isang matandang aso. Lumayo ang blonde at narinig na ang ilan sa kanila ay napakalalakas. Napagsisisihan niyang inilagay sila sa parehong antas ng lalaking iyon. May determinasyon ba siya? Lumingon siya at sinabing kung natatakot siya, hindi na sana siya nagsimula. Naalala niya kung paano iniabot ng guro ang espada at sinabing isa siyang tagapatay ng bayani. Binuksan niya ang talam, wawasakin ang lahat ng mga iyon. Naalala niya ang madugong espada. Ang mga harang sa kanyang daan ay papatayin hanggang sa huli. Naalala niya ang sarili na nakatayo sa silid na puno ng mga bangkay. Samandal siya sa pader at sinabing walang pakialam ang masasamanggang sa mga ganitong bagay. Isinara ang gusali. Sa loob, ang mga forensic scientist ay kumukuha ng halma at mga litrato. Narinig nila na may isa pang taong naaprubahan para pumalit sa bayani. Lumapit ang isang binata at sinabi na hindi pa nga inaalis ang bangkay. Mabilis nilang inayos ang lahat sa simula. Yumuko siya at sinabing wala na siyang ibang alam, ngunit mas gusto niya ang isang mas maayos na tao na pumalit. Kinumpirma ng isa pang lalaki. Bumukas ang pinto. Isang lalaki ang sumunod sa madugong bakas. Lumapit siya kay Sean at muling nagtanong. Hinawakan niya ito sa buhok, itinaas ang ulo, at sumigaw kung sino ang gumawa nito sa kanya. Pagkatapos ay tila bamulong ang bangkay sa kanyang tainga. Nakinig ang lalaki ng mabuti. Ang narinig niya ay labis na ikinagulat niya. Totoo ba ito? Tumayo siya sa harap ng mga tao, buhat ang kanyang kasama sa mga bisig.
Pagkatapos ay ibinaba niya ang ulo, naglakad pasulong, at sinabi sa kanila na huwag mag-alala. Tinakpan niya ang mukha gamit ang kamay at nangakong maghihiganti. Dinilaan niya ang kanyang kamay. Lumiwanag ang kanyang mga mata. Isang imahe ang nabuo sa kanyang isipan, isang blonde, isang batang babae, nakatingin ng diretso sa kanya. Nagsimulang manginig ang lalaking nakita niya. Tumingin siya sa unahan na may mababanggas na mata at sinabing sa wakas ay nahuli na siya. Patak ng patak ang tumutulo sa sahig, parami ng parami. Pinagpapawisan ang mga kamay ng babae. Nagsasanay ang dalaga, nakaposisyon sa plank. Pagkatapos ay umangat siya sa kanyang mga kamay at tumingin pababa. Ang mga patak na iyon ay mula sa kanyang ilong. Sa likuran, may balita, isang babae ang nagtaas ng kamay at itinuro ang isang binata. May logo ng angkan ng mga bayani, at mula rito ay may mga sangay patungo sa mga pulang tao. Isa itong organisasyon na naglalaman ng karamihan sa mga bayani at isang komunidad na may awtoridad na magbigay sa kanila ng mga utos. Sumisigaw ang karamihan, isang bayani. Matagal na ang nakalipas, matapos talunin ang mga kontrabida, ginugol ng mga bayani ang mahabang panahon upang palakasin ang kanilang sistema ng dominasyon. Ang kanilang propaganda ay nasa lahat ng mga banner. Lumipas ang ilang dekada. Ngumiti ang babae at tumingin sa lahat mula sa harapan ng gusali. Hindi pagmamalabas na sabihing ang buong mundo ay nagsimulang kontrolin ng angkan. Makalipas ang ilang oras, naligo ang babae. Pumikit siya habang nakatayo sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang tingin at naisip na kakaiba. Isang linggo na ang lumipas mula nang patayin niya si Jade, ngunit sa balita ay parang walang nangyari. Pinunasan niya ang salamin at inisip na baka ayaw nilang ipakita ang kanilang kahinaan. Kumuha siya ng tuwalya at pinunasan ang kanyang ulo. Inisip niya na baka wala lang talaga silang pakialam sa kanilang mga nauubos, katulad ng ginawa nila sa kanya noon. Binuksan ng babae ang drawer at may kinuha. Binuksan niya ang pentel pen at inisip na wala siyang pakialam. Kinras niya ang larawan ng bayani. Kung pupunitin niya ang lahat ng kanilang mga braso at binti, hindi na sila makakapagkunwaring wala silang alam. Tumayo siya sa harap ng board at tinitigan ito. Maraming litrato ang nasa harapan niya. Wala siyang pakialam kung sino ang darating para sa kanya. Lumingon siya at umalis, iniisip na handa na siya sa lahat. Bay City, Restaurant. May isang lalaki sa likod ng bar. Dumating ang babae na nakauniforme at tiningnan siya. Lumapit siya, mas maaga sa kanyang shift kaysa sa inaasahan. Isinuot niya ang apron at sinabing mukhang wala pa ring mga bisita, na ikinatuwa niya dahil gusto niya ang tahimik. Nagpatuloy ang matanda, sa ginagawa niya at nagtanong kung bakit bigla silang naglilinis ng mga plato na parang walang nangyari. Ngayon, may isang mesa na okupado. Nagulat ang babae, tinanong ng matanda kung robot ba siya. Pagkatapos ay sinabi niyang pupunta siya sa bodega at babalik. May isang lalaking nakaupo sa mesa. Isang pulang buhok na lalaki ang nakatingin sa kanya at tumatawa. Tumingin ang babae at may napansin, tinututok ng lalaking iyon ang baril sa likod ng kanyang guro. Lumingon ang lalaki, inilabas ang dila, at nagulat siya. Bigla siyang tumalon, tumakbo sa binata, at idiniin ang kanyang mga paa sa leeg nito. Pumapasok ang liwanag ng araw sa bintana. Hiniling ng lalaki na kumalma siya, sinabing tumingin lang siya para bumati. Pagkatapos ay tumangala siya at sinabing para sa isang taong gumambala sa pugad, napakakalmado ng mukha niya. Lumapit ang babae at tinanong kung ang lalaking ito ay mula sa angkan. Tiningnan siya ng pulang buhok at naisip na bukod sa pagpipigil, mahusay din siya sa pagtatasa ng sitwasyon. Bukod dito, kakagamit lang ng regalo ng kanyang kasama, isang kakayahang magnakaw ng regalo. Uminom siya ng kape, inilapag ang baril, at hiniling na alisin ang kutsilyo. Iniabot niya ang isang papel at nagmungkahi na magkita sila kinabukasan sa itinakdang lugar. Tumayo siya at umalis, idinagdag na magiging maayos ang lahat, silang dalawa lang. Lumapit ang guro at nagtanong kung ano ang nangyari. Bilang tugon, sinabi ng babae na walang nangyari. Inihagis niya ang papel sa mesa at sinabing ayos lang ang lahat. Kinabukasan, isang lugar na may restriction, bawal ang mga tagalabas. Dumating sila sa isang abandonadong gusali, mas lalo pa, isang abandonadong lungsod. Wasak ang lahat. Naglakad pasulong ang blonde. Bigla siyang may narinig. Tumingin siya sa paligid, wala.
Pagkaraan ng sandali, napansin niya ang sniper na nakatutok sa kanya. Ngumiti ang psycho ng sarkastiko. Nakahiga siya sa tuktok ng gusali at sinabing may magandang pakiramdam siya. Hinailan niya ang gatilyo, pumutok ang baril. Diretsyong papunta sa babae ang bala, ngunit nakaiwas siya. Nag-reload ang binata. Samantala, tinanggal ng babae ang salamin sa kotse at tumakbo pasulong. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap siya ng masisilungan. Sinuri niya ang sitwasyon, batay sa direksyon ng bala, nasa gusaling iyon ang sniper. Wala na siyang oras para kumilos ng botasin ng isa pang bala ang kanyang salamin. Mga 1,800 metro ang layo. Ibinaba niya ang ulo at inilabas ang kanyang gamit mula sa bulsa, sapat na iyon. Ikinuyong niya ang kamao at pinaikot ito. Kaya niyang tamaan ang bayani gamit iyon. Malakas ang hampas, nabutas ang pader, ngunit nakatakas ang pulang buhok. Siyempre, ito lang ang paraan para maging masaya. Tumingin siya sa gilid at naisip na ang ganitong lakas ay mula lamang sa isang bakal na butil, isang halimaw ang babaeng ito. Handa na siyang habulin siya. Nag-ipon ng lakas ang bayani at ngumiti, talaga bang isusuko niya ang ganitong laro sa angkan? Isinumpa niya ito at muling tumutok. Sinubukan niyang hanapin siya sa lente, saan siya nagtatago. Ngunit bigla siyang nakarinig ng tunog mula sa hagdan. Lumingon siya at nagtanong kung seryoso ba iyon. Samantala, ang babae ay umaakyat na ng napakabilis. Tumatakbo siya diretso patungo sa kanya. Muling nilagyan ng bala ng psycho ang baril, ngunit bago siya makaputok, natama ng blonde at natanggal ang sandata sa kanyang kamay. Hindi nawala ng ulirat ang pulang buhok, binawi niya ang baril at sinubukang tumutok muli. Hindi siya nagtagumpay, kaya nagpasya siyang bunutin ang isa pang baril mula sa jacket. Ngunit hinawakan siya ng babae, ikinagulat ng bayani. Pinindot ni Eva ang isang punto sa kanyang kamay at sa isang iglap ay natanggal ang bala. Tiningnan ng binata ang kanyang kamay, nagulat siya. Sa sumunod na segundo, tinamaan siya sa mukha ng isang matinding ulo, napakalakas kaya tumilapon siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit ang blonde at nagsalita tungkol sa impyerno. Ngumiti ang psycho at muling nagtanong, tila hindi niya naiintindihan. Lumiwanag ang mga mata ng babae. Lumipad siya papunta sa kanya at sinabing dapat siyang pumunta sa impyerno. Yumandar ang kanyang kamay, umangat ang daliri. May kakaibang refleksyon sa kanyang mga mata, tila may mga kamay na umuusbong mula sa mga pader, papalapit upang umatake. Pagkatapos, isang buong tao ang lumitaw. Sinugod niya ang babae. May regalo siya na nagpapahintulot sa kanyang dumaan sa mga solidong bagay. Hinawakan ng blonde ang kanyang kamay. Mukhang hindi napapasailalim sa kakayahang iyon ang kanyang laman. Kaya nagpasya siyang gumamit ng lakas, itinapon niya siya palayo. Ngunit mabilis itong bumangon at muling sumugod sa kanya. Mula sa likuran, muli siyang umatake. Sa pagkakataong ito ay sinipa niya ang tiyan ng lalaki. Bumagal ang galaw ng lalaki habang pilit na pinipigilan ng kanyang mga paa ang sarili. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang mga guwantes. Isa pa itong bayani, si Viper. Tiningnan ni Eva ang kanyang kalaban at sinabing na pag-usapan nilang magkita, ngunit nagkunwari ang pulang buhok na lalaki na hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan nila. Itinaas niya ang kanyang daliri at sinabing dapat laktawan ang sandaling iyon, at nagtanong kung bakit hindi niya ginamit ang regalo ni Jade. Sumagot ang babaeng lumalaban na hindi niya ito magamit. Yumandar siya at sinubukang umatake. Tumama ang suntok, ngunit nasalag ng binata. Tiningnan ng psycho ang kanyang relo at sinabing may limitasyon siya sa dami o oras ng paggamit, parang wala naman. Nakatayo si Viper sa harap niya. Hindi tulad niya, hindi ito basta-basta sa labanan. Nakaiwas ang binata habang may kamaong papalipad papunta sa kanyang mukha. Kung wala na siyang ibang maipapakita, hinawakan ng bayani ang kanyang kamay at sinabing itinakda na ang kanyang kamatayan ngayong araw. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Bumagsak siya sa sahig. Nagsimulang dumaan ang kanyang kamay sa katawan ng babae, at ang babae ay nahulog pababa ng isang palapag. Maayos siyang nakalapag at nagpa siyang tumalon palabas ng bintana. Tiningnan siya ng mga lalaki. Wala ba talagang pakialam ang taong ito sa ibang mga regalo? Marahil ang kondisyon para ma-activate ang isang regalo ay pisikal na contact. Lumapit ang kasamahan at sinabing kaunti na lang ang oras, hindi sila pwedeng manatili. Kung hahabulin nila siya, kailangan nilang umalis agad.
Itinaas niya ang kamay at sinabing dahil dito, walang naiulat sa plano at tinawag siya. Bilang tugon, sinabi sa kanya na ganoon nga, ngunit may mabuti siyang pakiramdam. Lumingon siya, at nang tanungin kung ano yun, sumagot siya ng wala, mabuti raw na isinama niya siya. Nagpatuloy sila, kailangang ipagpatuloy ang pangangaso. Samantala, wala halos tao sa lungsod. Maraming abandonadong construction site. Nakaupo ang babae sa isa sa mga ito. Bumaba siya at naisip na siya ay sumailalim sa induction, isang pagkakamali sa kanyang panig. Hindi niya inakalang magsasama ng kapareha ang lalaking iyon. Inisip niya ang kasamahan nito. Bukod dito, malakas ang lalaking iyon at mahirap masanay sa uri ng kanyang regalo sa maikling panahon. Inilabas niya ang kanyang mga kutsilyo. Pinakamasamang kombinasyon. Kung ganoon, magsisimula siya sa psycho. Tumingin siya sa gilid at naghanda. Sa sandaling iyon, may napansin si Viper. Agad siyang tumalon at lumipad papunta roon. Tumakbo siya at nakita ang basag na salamin. Yumuko siya at sinimulang suriin iyon. May lumitaw na baluktot sa pader. Agad na tumakbo palabas ang babae. Sumigaw ang lalaki at handa nang bumaril ang kanyang kaibigan. Agad niyang pinaputukan. Tumakbo ang blonde at nakaiwas sa putok. Pagkatapos ay inihagis niya ang talam diretsyo sa ulo ng pulang buhok at tumama ito sa balikat, dahilan upang mapa-atris siya. Sinubukan ng babae na hiwain ang kanyang lalamunan, ngunit mababaw ang tama. Muli siyang umindik, kailangan sana'y iba ang tama, ngunit wala na siyang oras. Tinamaan siya sa ulo ng napakalakas at tumilapon ng ilang metro. Sinubukan niyang tumayo, ngunit lumitaw na ang kalaban sa likuran niya at hinawakan ang kanyang leeg, sinabing iyon na ang wakas. Nagsimulang masakaw ang blonde. Sa sandaling iyon, may isang babae na nanunood mula sa bubong. Nakatayo siya at sinabing kailangan na talaga nilang bumangga sa angkan upang iligtas ang babaeng iyon. Ibinaba ng lalaki ang kanyang kamay at nakinig. Sabi nila, mas marami kang barahang magagamit, mas mabuti. Lumapit siya at sinabing bukod pa roon, ang lalaking iyon ay isang napakahusay na gamit. Sinubukan ni Ava na dukutin ang mata ng lalaki, ngunit hinawakan nito ang kanyang kamay at hindi siya pinakawalan. Gayunman, nakawala pa rin siya sa pamamagitan ng pagtalon palayo ng hindi nag-aksaya ng oras. Sinubukan niyang suntukin ang lalaki, target ang ulo, ngunit nakatalon ito paatras. Biglang may mga bala na lumabas mula sa katawan ng lalaki. Agad siyang umiwas. Tumakbo ang pulang buhok at inilabas ang dila, siya pala ang bumaril sa kanyang sariling kasama. Muli silang nag-iisa, sugatan ang tagapatay ng bayani. Hindi nag-aksaya ng oras ang psycho, dinampot niya ang granada at inihagis ito diretsyo sa kanya habang sumisigaw. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod. Pagkabangon niya, muling lumitaw si Viper sa harapan niya at agad siyang tinamaan ng suntok na napakalakas kaya tumilapon siya ng ilang metro. Nawalan siya ng malay sa lupa. Lumapit ang lalaki at sinabing iyon ay bangis. Inalala niya ang kanyang patay na kasama at sinabing naiintindihan na niya kung bakit siya natalo. Hinawakan niya ang babae sa leeg at naisip na mapanganib ang batang ito. Sa hinaharap, mas lalo pa itong magiging mapanganib. Tumingin siya sa kanyang mga mata at naisip, salamat sa Diyos at maaari na niya siyang patayin ngayon. Biglang may gumambala sa kanya. Sa likuran niya ay may isang lalaking may kakaibang anyo. Sa isang suntok, dinurog nito ang kanyang ulo. Bumagsak ang pugot na katawan sa mga tuhod. Nakahandusay pa rin sa lupa ang babae. Sumilip ang blonde mula sa likod ng kanyang kasama at nagtanong kung kumusta. Samantala, nagtatago ang pulang buhok sa likod ng kanto at pinapanood sila. Inilapit niya ang kamay sa sisidlan at naunawaan kung ano ang nangyayari. Nang lumapit ang blonde sa kanila, napagtanto ng bayani na ito nga ay isang gang ng mga kontrabida.